views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, TOB, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo. Good morning! Excited! Good morning po. It's October 12, 2024. Sa oras na 10:01 na po ng umaga, gising na, Double R sa Radyo Bandido na para makapamigay kami ng mga prizes. Yes. Tulad ng load. At itong nasa harap namin ngayon sa mga nanonood sa FB Live at sa YouTube ng DZRJ at sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido, meron kaming Culture Blend products. Yan, Kuya Roy. Worth 600 pesos? Oo. Tama ba? At isang winner ho, simple lang naman gagawin nyo, Yung Culture Blend, pakita nga natin yung image kung di nila nakikita yan, may image tayong sinen, kakakuha lang. Na baka hindi nila na, kasi medyo puti doon sa screen ko yung Ruel, diba? Oo. Medyo mali. Ayun ang Culture Blend products, may coffee na, may cookies pa. Aba, tamang-tama pala, no? Tamang-tama, kombinasyon. Di ba, Yes. Kuya Ruel? Good morning, Kuya Ruel, Dami na kasi mga mga nagme-message Aha, okay. Oo nga, sa mga nanonood sa amin at sa radyo, at sa mga telebisyon, sa mga digital TV, boxes, simple lang ang aming formula rito para manalo kayo ng 100 pesos load at saka ng itong Culture Blend, Ano yun? One winner. Simple lang. I-share ang aming mag-comment. yan. Tatlo pala yan. Itong aming live episode ngayong araw na to, October 12, 2024. At ang aming ang tanong natin, Kuya Ruel, ito, parking fee lang pero controversial. Overnight parking fee, 1,200. Parang napakalaking araw. Diyan sa NAIA. Kayo ba, ano bang opinion diyan sa pagtataas ng parking fee? At iba pa, hindi lang parking fee lang pala. Mga parking fee pati lang. mga, may ibang services. Services. Tataas din. Dahil sinabribado ng ang Ninoy Aquino International Airport from to government to San Miguel Corporation. Nang iyong ninong, Kuya Ruel. Di ba? Si Ramon S. Ang. Yan. At simulan yan. Ayun. Pwede rin suwa. Yan. At kayo ba? Ano bang opinion dyan? Na tataas lahat ngayon dahil sinapribado na nga ang NAIA at last month pa yan. So sila na ang hawak ko ng operasyon ng NAIA. Tingnan natin anong improvement from the public to private. Pero kasi magaling talaga ang San Miguel pagdating sa management Magaling, 'di ba? Una-una sila nga humawak ng PAL that time, 'di ba? Napabuti nila. Okay, thank you pala kay San Gabriel is watching. At siyempre magandang umaga kay Grace Gumabo. She's watching with her kids. Thank you po, Ma'am Grace. Ay, good morning po Tsaka kay Merlinda Valencia, Masanto Tan, Maabig, Yakabausan. At siyempre kay Maria Angelica Angeles. Thank you for sharing. At magandang umaga sa inyong dalawang parang Ruel at kasama Ricky. Galing kay San Gabriel.
At para sa akin ay makatwiran ang dagdag na taas ng singil galing kay Grace. Oh, napaga naman ang komento yan. Ayun nga, ang maganda tanong natin. Ayun ang tanong natin na kayo ba, ano bang opinion dyan sa pagtataas at pagsasaperbado ng NAIA terminal? At siyempre, ang tanong na yan, walang iba kundi hatid sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to. At pumasayan sa Philippine Standard. Yan, yan po ang gamitin yung helmet na pasado sa DTI at PSA, di ba? Philippine Standard. Yan. Motoman. Thank you, Motoman. Okay, Kuya Ruel, ang dami ng mga nagganon talaga dito, no? Sa maraming gustong makialam o makisawsaw o ano ba? Dahil kasi yan dahil lahat, marami sa mga talagang biyahe malaking pagbabago yan, di ba? Kung titingnan mo, ng pagtataas ng parking fee at iba pa dyan sa NAIA, pag pribado bang isang kumpanya, gaganda ba siya, Kuya Ruben? Siyempre kadalasan gumaganda kasi iba ang pamamalakad ng private sistema sa negosyo, no. Ang public kasi marami ding ghost employee sa private, hindi ka makakalusot sa mga HR, di ba? At sa under ng PPP yan kung pagkakaalam ko, public partnership, no. So after 25 years ita-turn over na sa gobyerno. Oh. Sana naman pag turnover yung di wasak-wasak. Di ba? Karamihan ganun Di ba? Pagkatawa sa upahan, yung last nila no? Oo, sa upahan wala na hindi na magamit ng gobyerno. So itong mga ganito abangan natin at kung gaano kasistema, kung noon surot, ano pa ba? EPs, siguro naman sa pagsasa-privatize yan, wala na tayong makita. Na mga EPs, surot, di ba? Sabi nila na napakabagal ng sistema dyan, tsaka yung CR, sira-sira. So, ito, sa pag-privatize, sa tingin natin, magiging maganda na lahat. At dahil, ayun, ang airport, kumbaga, yan ang window, no? Di ba? Pagbaksak mo pala kung ano yung impression mo, first impression last nga, di ba? Oo. Mga turista, pag nakita mo. Ang ganda talaga ng airport itong bansa na to. Ang ganda ng Pilipinas pagdating pa lang doon. Tapos darating pa yung mga medyo magagandang babae. No? Tapos salubungin ka. Ka talaga, Ricky. Hindi, kasi may mga talagang, dapat pagpasok mo pa lang, maliwalas na kagad makikita mo sa paligid mo. Diba? Yan ang unang-unang impression sa atin. Ay ang mga palipara na yan. Okay, basahin nga natin, Kuya Ruel, itong mga piling-piling headlines itong nagdaang linggo. Nako, narinig niyo na ba ang mga balita? Senador Bato de la Rosa, itinuro bilang na siyang nagdiin kay dating Senador Laila de Lima Espinosa, sinabing Kerwin Espinosa, sinabing pinilit lamang siyang idiin sa kaso si De Lima at ang isang Peter Lim sa drug issue. Aba, kontrobersyal yan, No. Dating PCSO head, Royina Garma, ibinunyag na tinawagan siya ni dating Pangulong Duterte na para ipatupad ang Davao model sa pagpapatupad ng drug war sa buong bansa. Ang Davao model ay 20,000 hanggang 1 million na reward. Sa mga mapapatay na drug pusher. Na diba? may Depende, implicate, pagka drug lord, mga 1 mas million. mahal. Oo. Pag mga tulak-tulak dyan sa tabi-tabi lang. Parang chess may phone, may visa. Oo, parang gano'n. Parang gano'n yan. Tumataas din ng reward. Ang reward. Oo, at pinatupad to. Inamin na nung maiyakin nga pa to si Garma, Kuya Ruel, no? So, dalawang na-expose ngayon. Yung PNP chief niya at yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantalang nagbitiw na bilang NAPOLCOM Commissioner, buti naman, si Edelberto Leonardo. Siyang opisyal na dinadawit sa ambush kay PCSO Board Secretary Barayuga, si General Barayuga, ex-retired General yan, Barayuga. Samantalang Attorney Harry Roque at Mrs. niya, kapwa na pinaghahanap ng Kamara matapos i-cite of contempt dahil sa bigong sumimpot sa pandinig sa
ng Quad Committee. Oo nga eh. Dati si Harry Roque lang. Si Atty. Harry Roque ngayon, pati misis na niya. Ayaw pa kasing dumantad eh. Kung wala kang tinatago, di ba? Iniinsulto mo nung si dating Senador Laila de Lima, di ba? Kung ano-ano sinabi. Eto, hindi ka bilang officer of the court, dapat lumutang siya. Kaya ang sabi nga ni Laila de Lima No. mas lalaki pa akong humarap. Oo nga. Magpakalalaki ka. Atty. Harry Roque. O mga showbiz personalities ha. Ito nga napansin natin na sumasabak na sa politika. Dumarami. Mga nagsumite ng Certificate of Candidacy. Tumataas ayon sa Comelec. Mga sports personalities rin. Natatakbo ngayong midterm election. Tumaas din. Mga atleta rin ha. Pumasok na. Hindi lang pang sport. Pang ano rin ha. Pang showbiz din. Showbiz. Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dismaya sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi sila magkaibigan. Aha. Ayon sa Pangulong, posibleng naloko siya sa pag-aakala. Basta pag-aakala, mali eh. Diba? May tama bang akala? Kaya pa sabi, huwag kang baka. Diba? Diba baka? Akala eh. So, sabi niya, best friend niya, pero hindi pala. PAOK. Sinasabing may koneksyon si dating Bambantarlac Mayor Alice Guo sa Pogo. Kingpin na si Lee Sung-wan na naaresto ng otoridad sa Binyan, Laguna. Si Lin ay nakapagpatayo muna ng 19 na Pogo sa iba't ibang bansa. Kingpin nga to, ang dami. May franchising ata. Plea bargaining agreement ni Marisa Duenas sa US maaaring gamitin ng DOJ sa pag-prosecute kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Duenas ay co-accused ni Kibuloy sa kaso sa Amerika ng human trafficking of children, fraud at iba pa. Oo, ang dami. Baga nag-plea bargaining, ino-open naman pala yan eh. Parang dito na sa Pilipinas, di ba? Para aminin mo na, bababa ang sentensya mo. Oo, aminin na niya na si Pastor talaga may kasalanan. Tinuro na niya. Estados Unidos, ito nababahala sa tumataas na tensyon sa South China Sea. Pero naniniwala ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na anuman ang mangyari ay mareresolba sa tamang paraan. Korean company Miro System tiniyak na kaya nilang gampanan ang eleksyon sa 2025. Sa kabila ng nakabinbin na petisyon ng Korte Suprema ni dating Caloocan Congressman Egay Erice na nagbabaliwala sa 19.5 billion kontrata sa Comelec. Ito talagang inaabangan eh. Bakit hindi pa nagdedesisyon ng Korte Suprema? Gagamitin ba natin ang Miro System o hindi? Pero Akala ko 17.9, ngayon 19.5. So mali tayo. 17.5 billion na 17, pala. Kasi 18 yun eh. 17.5 for correction halaga sa pagtatayo ng bagong Senate building sa Bonifacio Global City o BGC maabot na raw sa 31 billion pesos ayon kay Senador Alan Peter Cayetano. Napakalaki, billion na. Kasi CR nun, million eh. CR pa lang CR pa lang yun. Bagong Cavite Governor na si Athena Briana Tolentino, pinakabatang opisyal ng gobyerno sa edad na 26 years old at kauna-unahang babaeng gobernadora sa Cavite. Ang dami ng Congratulations po. Congratulations po. Ang dami ng talaga mga kababayan tumataguyod sa Maynila, kauna-unang babaeng alkalde, di ba? Sa Kalumpit, kauna-unahang ding babae. Oo nga. Sa Kalumpit Oo nga. Kamusta ka na, Mayor Lem Faustino Dito lang kami ito good news sa mga taga Maynila at Pasay Pasok sa gobyerno at klase sa eskwela sa Manila at Pasay City sa Lunes at Martes October 14 at 15 14 at 15 ay sinuspende ng Malacanang dahil sa pagpasok ng mga delegado na dadalo sa Asia Pacific Intel Conference ng Asia Pacific United Nations Office for Disaster Risk and Reduction na gaganapin dyan sa PICC, Philippine International Convention Center, dyan sa Pasay City. So, walang pasok ang gobyerno at ang mga eskwela. Ano yung public and private or kasama na, pati private. Kuya Ruel. So, Lunes at Martes, wala hong pasok. Pero sa mga private companies na sa discretion na raw,
Ano sa tingin mo nito? Anong ibig sabihin nito kaya rebat walang pasok? Kasi siyempre, pagka may pasok, baka matraffic yung mga... Yun! Oo, sabihin, talagang matraffic. Sa Manila, oo. Ayun ang cost nun talaga on dahilan, kaya talagang suspende. Baka matraffic yung mga delegado no? O na-attend doon sa konferensya. Okay, yan po ang piling-piling headlines itong nagdaang linggo. Ang balitang ito, siyempre, hatid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, mabibili po niya sa mga leading drugstore sa buong bansa. Yang King's Herbal Supreme Capsule. Okay, sa oras na 10:15, napakaaga. At napakaganda ng panahon Kuya Ruel mainit At kita natin ng sikat ng araw ngayong araw na to. Sa iba pang nakita good morning kay Madam Lorna Salvacion. Maaga ka nagparamdam Darating na ang iyong order Wala ka raw kasi. Di ka raw mahagilap So, alam mo ko yung usapin ng parking issue dyan sa NIA, sa una lang mabibigla ang mga tao, pero pag nakita nila siguro yung kaginhawaan at kagandahan ng paliparan ko yung Ruel. Wala Sabi nila, di bali nang magtaas basta maayos yung serbisyo. Ganun di ba? Kaya... At least justified yung pagtaas mo. Tama ba? Ayan, justified ang pagtataas. Yan ang mahalaguro. Tsaka nakita natin na sistematiko at hindi na katulad mga maririnig natin mga mainit, di ba? Kung, pero bakit ganun pagka tinaas, dapat i-justify mo. Pero pag binaba, wala. Joke. Okay, so iba pang usapin na itong, di ba, nakita mo, madrama ng si Madam Rowena Garma at si Espinosa. Dalawang expose ang pinaputok nila. Tinuro si Cedar Bato. Basta raw kalbo, walang ginawang matino. Sabi. Ito din yung buko. Baka mawala. At si Bato, tinuro ni Kerwin Espinosa na siyang may dahilan at utak sa pagpatay sa kanyang tatay. Biro mo Kuya Ruel, di ba? Yung si Alvera Mayor Espinosa. Senior. Oo. Pinatay sa loob ng ni-raid kasi dahil nag-issue yung judge. Questionable rin yung judge Yung ang ron. Yung judge nag-issue ng search warrant sa Bilibid. Nakakulong na may search warrant pa. Hindi ba dapat pwede namang may tinatawag na Oplan Alugog. Oplan Bakal kumbaga sa mga Bilibid yung BJMP Moto Proprio sila na nag-search doon sa area. Bakit kailangan pa ng hindi ba ignorance of the law kung sino mang judge yun na nag-issue na yun? Hindi ba nag-issue ka sa loob ng kulungan? Di ba protected ka na nga? Kaya nga may jail guard dyan Di ba? Na siya magbabantay ron. Ba't ni-raid? Tapos nagkaputukan pa. Di ba? Huli mo yan, nakakulong na. Napaka-imposible lang yun. Only in the Philippines, di ba? Magtataka na. Yan, tinuturo nga yan. Nang may pakana, yung si Bato. At sinasabi rin niya na si Cedar Bato rin ang tinuturong siyang pinadidiin niya si Laila de Lima na may kaso sa droga. Na tumatanggap ng sulo. Kaya naalala ko yan, kung maiisip mo yan, naka-bulletproof pa si Kerwin Espinosa. From Abu Dhabi pala, namamasyal sila. Bila siya tinawagan, pero sinabi ng tatay niya, di bali nang huwag ka nang umuwi rito dahil delikado, di ba? Ako na mamatay. Ganun katindi ang tatay, na isasakripisyo ang kanyang buhay para lang Parang same din pala kay Mayor Mabilog. Kaya, oo, ganun din. The same din, na he is going to be forced na parang mag-indict ng isang tao. To testify. At iisa lang ang tinuturo, kundi sila, sinasabi pa nga ni Kerwin, pati si Richard Gomez, sinasabi sa droga, kung sino-sino na lang. Kaya nga peki talaga yung peki ba? O yung drug war campaign na yan Hindi peki, nangyari. Nangyari, hindi yan peki. Mali. Ano bang magandang termino dyan na palpak na drug campaign?
At si Garma naman, tinuturo naman na template pala yung Davao drug campaign. Doon pala sa Davao, pagka nakapatay ka, may reward. Ba't kailangan bigyan ng reward ng isang taong nakapatay ng kriminal, di ba? Anong sa tingin mo dyan, Kuya Ruel? Siyempre, pagka meron ganun. Para sa bagin. Tsaka, hindi, ang problema, isa yan sa reason ng abuse. Di ba? Ma-abuse yun. Kasi, ang problema, bintangan mo, pwede na eh. Hindi, tsaka ang problema, trabaho naman polis yung pumatay eh. Pumatay tuloy. Manghuli. Pumatay. Manghuli. Tapos bibigyan mo pa ng reward. Sinusweldo ng gobyerno yun Di ba? Sinusweldo ng gobyerno yun Bakit kailangan pang bigyan mo sila ng pabuya doon? Parang it is your duty to keep peace and order. Tapos mabayaran mo sila para makapag... Kaya nga, at may kanya-kanyang level pa pag drug lord. 1 million daw. Ganun ba? Parang, pero talagang walang... Parang nakikita ko yung level sa mga games eh. Diba, level 1, level 2, level 3. Kaya mo si Garma, sa image ni Garma, pa sa mga hindi nakakilala dyan, siya ang dating PCSO head, no? PCSO General Manager, si Rui na Garma. Babae ito, Kuya Ruel. Nag-head pala ito ng CIDG for Women's. At si si Espinosa, kung matatandaan ho natin, siya ho yung tinuturo na drug lord daw. Lahat na pinakanta sa kanya siyempre, kakantahin mo kung may nakatutok sa'yo di ba? Pati pagpatay kay Bonifacio, aminin mo na lahat yun. Kay Magellan. Pag ganyan ho nangyari. So, eto na nga, sabi nga, usap-usapan doon sa Quad Committee, it's payback time talaga, no? Yung ginawa mo na yun, nakapikit lahat Dati, pinupuri. Ngayon, sila na ngayon ng tinitira. Dahil nga sa pangyayaring ito, na talagang na ginamit lang tong mga tao na to para ma-justify yung drug war na campaign ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, sa oras na 10:22, ang dami pa lang mga showbiz at sports personalities na tumatakbo, Kuya Ruel. Ba't di ka ba nakasama dyan? Artista nga pala tayo, no? Ayoko na nga bumalik doon sa dati kong trabaho. Gano'n ba? Si Madam Lorna, mag-comment ka lang, Madam Lorna Salvacion, At baka mabunod ka. Nasa kami ngayon, nasa onboard kami ngayon. Okay, yung mga sumasabak karamihan, Kuya Ruel, napansin mo ba? Mga laos na no? Ginagawa ng takbuhan nila yung politika no? Sabi nga nung isa, di ba, hindi porket sikat ka, mananalo ka dahil sikat ka. Ang tanong, may magagawa ka ba? Kaya nga dapat ang mga botante, isipin kung ano yung kakayanan nung bobotohin nila. Di ba? Hindi yung sumayaw lang, yung galing kumanta nito, boto. May galing sumayaw. Di ba? Si rin pala, re-electionist pa ito, si Viva Hot Babe. Paborito mo to, Kuya Ruel, hindi ba? Sino? Si JC Parker, Viva Hot Babes yan. Ayan nga si Bong Alvarez na dating PBA, si Mr. Excitement yan, kandidatong 4th District yan. Councilor. Diyan mo na sa may Binondo. At ito rin, kandidato rin pala si si Marjorie Barreto, nagbabalik na konsehal sa Caloocan. Pati rin Aljo Abrenica, konsehal na sa Angeles naman, Pampanga. Yung Ayon Perez, konsehal din sa host ng It's Showtime, kandidato sa Concepcion Tarlac bilang konsehal. Yung si Roy Binson, yung action star sa Benguet naman. Dati nating kasama sa coverage na si dating Congressman Sol Aragones, tatakbong Laguna Governor. Sa ikalawang pagkakataon niya ito. Natalo na si Sol at tatakbo rin pala ang governor dahil siguro last term na ni Congressman Dan Fernandez. Tatakbo siyang governor. Si Wendell Ramos, kung sa mga hindi ho nakakalam,
yung artistang Wendell Ramos, tatakbong kandidato sa 4th District ng Manila bilang konsehal. Dami pa lang tumatakbo. Dami. Si Abby Biduye, mga laos na. Si Aramina pala, tatakbo rin konsehal. Sa, Pasig City. Kuya Ruel. O, pati si Shamsi Supsup, yung Miss Universe second runner-up. O third runner-up ba siya? Fourth runner-up. Sa Pasig City rin, tatakbong konsehal. At si anak ni Manny Pacquiao na si Michael Pacquiao ay tatakbong konsehal sa General Santos City. Yung si Jinky naman, si Madam Jinky, sa party list, second nominee ng anong party list ba? May nag-react nga, sabi, si Sol Aragones, super dami natulungan niya. Sabi ni Grace Gumapo. Yan. Ganun ba? Kilala rin natin yan, si Madam Sol. O doon tayo dumako naman sa mga sa mga sportsman. Bukod kay Bong Alvarez, tatakbo pala si Pumarin din uli. Re-election din. Congressman pala si Franz Pumarin ng Quezon City, hindi natin nararamdaman Pero si idol natin si Manny Pacquiao, di ba? Senador. Senador. Dating kaibigan din natin na si dating sa ABAP President, si Manny Lopez, takbong congressman uli sa 1st District yan ng Maynila. At si Dudut Jaworski, yung nga pala, re-election for Pasig Vice Mayor. Pasig, At si Monsud de Rosario, Vice Mayor din sa Makati. At si Dondon Hontevero, sa PBA player to, tatakbong Vice Mayor ng Cebu. Ang dami pa, mga talagang pang-rebound nila pag politika no? Di ba? At pero siyempre, sa oras na 10:26, si Mayor Lem Faustino, Kuya Roel, nag-file na ng COC. Pakita nga natin ng kanyang for second term. Ayan, nag-file na nung kailan ba yan? Martes, October 8. Maswerte ba yung October 8, Kuya Roel? No, kasi 8 Yan, pumirma na rin siya ng covenant na maging sa maayos na halalan. Walang gulangan. At yan ang kasama niya mga konsehal, solid sila. Sulong Kalumpiteño, kasama niya kanyang Vice Mayor, si Sak. Mga malulupit, no? Oo, malulupit. sa Kalumpit. Yan, sabi nga nila, tapos na ang eleksyon. Oo. At makakalaban pala niya dyan, isang 75 years old na doktora, na kapatid ng dating mayor. O dyan sa Kalumpit. Sa dami ng nagawa ni Mayora, maglilipat ka ba? Ha? Lilipat ka ba ng channel? Di ba? Kaya ngayon pa lang, siyempre patiyan natin si Mayora Lem Faustino. Congratulations mo dyan. Sa magandang nagagawa niya. Ang daming feedback na sa atin dito na talagang the best. Magtrabaho, no? Magtrabaho si Mayora. Nag-service sa kanyang constituents. Kalingang Lem Faustino. At alam naman ng mga taga-Kalumpit yan. Kaya, mabuhay ka, Mayor Lem Faustino. Kaya nga napadaan tayo doon sa Saan? Doon sa kitchen. Kay Ellis Kitchenette. Kay Ellis Kitchenette, gustong umorder yan. Kompleto po sila dyan. Mga lumpia at lumpiang sariwa at Shanghai at iba pa. Yung pansit. mga kakanin, masarap, di ba? Tumawag kayo sa 0946-853-6104, 0942-554-3807 kung sa mga gustong umorder. At sa may FB page naman sila, dyan pwede kayo dyan sa Ellis Kitchen. Babalik kami dyan, masarap yung lumpiang sariwa. Nabusog nga tayo di ba? Gusto ko pa nga kumain, kaso busog na Ayan. Thank you sa Ellis Kitchen. Okay, sa oras na 10:28, ang oras hatid sa inyo siyempre ng Sopitek Appliances. Quality beyond limitation. Tamang-tama ho yan pangregalo nyo sa itong nalalapit na Kapaskuhan. Mura na, matibay pa. Ayan. Sopitek Appliances. Kompleto ho sila sa lahat ng pangangailangan nyo sa inyong bahay. Yan. Magandang pangregalo yan ng Sopitek Appliances. Sa ating pagbabalik, Kuya Cruel, marami pa tayong tatalakayin about sa Manila at ibang mga reaksyon. Ang daming reaksyon. Basahin mo nga ito mamaya. Ang dami na. Pati sa live. About sa parking lang Parking lang ang pinag-usapan dyan. Hindi pa kung ano yung disenyo ng paliparan ng NAIA. Kasi lahat po dyan itataas na dahil sinapribado na ng San Miguel Corporation. Nasa pangangalaga ng ho nila yan.
yung NAIA terminal. Pero yung mga nagla-live sa atin, huwag kayong mawawa ng pag-asa dahil mabubunot din kayo at isasama namin kayo Ayan, sa pakita raffle. mo nga ayan. Dagdagan mo yan, mamaya sa amin pagbe-break nagsusulat pa si Kuya Ruel para abangan nyo ho yan. At isang mananalo ng Culture Blend Products ng Board 600 at 3 winners ng 100 pesos GCash o load. Oo. Ayan. Sa aming pagbabalik ko yan Huwag ko kayong alis. Sandali lang. Hello po mga kababayan, inaayayahan ko po kayong ugaliing makinig sa ating pong palatuntunan sa DCRJ 810 kHz, ang ating programang Reporters Hour, kung saan makakasama ho natin ang lahat ng ating mga DCRJ reporters, magbibigay po ng kanilang mga reports at mga kaukulang follow-up sa kanilang field of assignments. Ako po si Edwin Eusebio, maraming salamat at sana'y magkita-kita po tayo sa ating palatuntunan. Watch and listen to Reporters Hour, Monday to Friday from 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV. Watch and listen to Sali Masa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayod ka ba? Okay, 10:32 na po ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng BTS. Blue Top Shirts. Yan. 100% cotton ni Eggy Ben. Thank you, BTS. Okay, nabasa mo na ba to? Ang reaksyon ni Maria Angelica Angeles dun sa sinasabi natin mga sportsman tsaka mga showbiz personality na tatakbo. Sabi niya, pwede naman silang sabay-sabay tumakbo sa fun run nga lang. Ayan, Oo. sabi ni Maria Angelica Angeles. Sabi nga niya, iboto ang public servant, tuwag ang public figure. Oo nga. May punto ka. Sabi ni Grace, gumapo naman. Sa ibang bansa, hindi pwede tumakbo kapag wala kang alam sa magiging posisyon mo. Dito lang ang qualification ng you should know how to read and write. Tsaka pasok ka sa qualification. At saka siyempre, Filipino citizen. Yeah. Dahil pag hindi ka Pilipino, hindi ka pwede. At di ba meron yung parang... Pwede naman pwede- na hindi ka natural. Ang like sa congressman, dapat ano ka doon? Natural born ka. Oo, kasi Hindi ka- gagawa ka ng batas di ba? Oo. So, Mga dapat chairman natural pwede, born. di ba? So, mga level na konsyal at chairman, yan pwede Pwede. yung kahit na chinoy. Oo, Half lang. Okay, basahin lang natin tong mga reaction nyo na sa ating tanong, sa inyong opinion, makatwiran bang pagtataas ng parking fee sa at iba pang bayarin matapos isa pribado ng gobyerno ang NAIA terminal? Sabi ni Sir Cornelio Vicente, oy sir Mang Cornelio magandang umaga po. Sabi niya, hindi raw makatwiran yan.
Siguro lagi si Sir Cornelio laging nagpupunta ng terminal. No? Oo nga, lagi. Pero malapit nang gumawa doon ng ng airport sa Bulacan. So hindi oo. naluluwas. Hindi naluluwas. Si thank you sa lahat si Vanessa at saka si Ma'am Christy sa mga komento. Ang dami, pili lang tayo ng iba pa rito. Si Eusebio Francisco sabi niya hindi, kaya nga nagpapasundo na lang yung iba dahil mahal mag-taxi tapos tataas din ng fee ng parking. Ayos talaga utak ng promotor na yan. Siguro yun din kung sa privatize dapat isweto rin yung mga taxi driver na Nanloloko. Oo, nanloloko doon at dumaraan doon, no? Dapat talaga Dapat kukunin nila information para pagka nanloko yung taxi, hindi lang mababan at mahuli pa, di ba? Pero ayon kay kanina kay Maria Angelica Angeles, sabi niya doon sa lahat naman talaga ngayon nagtataas ang presyo, pero yung taas presyo daw ngayon na ginawa ng management ay gagamitin sa pagpapaganda ng NAIA. Okay, thank you. Si Medjuri Santillan, hindi po ako pabor kasi pahirap sa taong bayan na dapat gagastusin. And then, ang reaksyon naman ni Grace nga, para sa akin ay makatwiran, dagdag taas. Dahil bagong namamahala na sa NAIA terminal. Okay, maraming salamat kay Rex Samson, kay Lampweb, kay Pati Benaploro. Grabing mahal naman ng parking na yan. Ano yan, ganito. Wala na sa lugar. Pero di ba sa ibang lugar, like, pagkakain ka doon sa may Sofitel, Kuya Ruel, ikaw palagi kayatang kumakain doon sa Seascape. Pag hindi ka kumain doon, magkano ang parking? 300. Pero pag kumain ka rin, may resibong ang hawak. Hindi, kang kukuha ka na parang sa doon sa establishment na pinuntahan mo. I-stamp nila. Oo, pag may stamp yun, 50 pesos lang. Ayun. Pero pag wala, nagdumaan ka lang, 300. Kasi iba talagang nagtitake advantage. So, dito tayo, doon muna magpa-park maski walang business doon. Di ba? So, magiging unfair doon sa establishment. Pero sabi nga, like doon sa ako, okay yung dapat pag namimili ka, dapat wala nang bayad Parang doon sa SM Marilao, Kuya Ruel, napunta ka ba ron? Walang bayad ng parking fee. Yung mga diba? May mga ganun medyo malayong makatwiran o makatao. Hindi, kasi pupunta ka man doon, tiyak gagastos ka di ba? Oo. So, yun, walang bayad doon. SM yun, sa parang SM alam ko parang SM Balagtas wala din Balagtas din. Basta yung mga nasa probinsya. Probinsya. Dapat ganoon. Pero may sinusulong dati doon na talagang pag libre na ang parking. Diba? Pero di ba may government parang policy na dapat dati yung kay Jinggoy ba na 40 pesos, di ba? Naalala ko yun. Ano yun? Yung parang flat rate? Flat rate, di ba? Na 40 pesos na lang. Ito, reaction ni Joey Santos. Dapat i-privatize na rin pati gobyerno. Balpak Sa Japan di ba? Ang police doon, cobalt system na tinatawag. Private ang police doon. Private ang di ba? Private ang mga police huron. Tsaka ang bilis nilang umaksyon pagdating doon sa isang lugar lang. In span of 2 minutes, nandun na sila, nakaresponde na. Ng mga polis na meron ako nakitang isang vlog doon. May nangyaring parang rambulan. In 2 o 3 minutes, nandun na sila. Yung mga authority nandun na, no? Oo. Authorities. Ang bilis ng response nila sa Japan. Dito pag tinawag mo, Ano? Press 1 for criminal. Press 2. Hindi, ang tanong joke lang. Sa dami natin experience. Hindi, may panggasolina ba dyan? Wala ako laman yung gasolina ng motor namin So, paano kami pupunta dyan? Walang gasolina. Sandali lang naka-break time mo Ganon Dapat talaga sa pamamahala ni PNP Chief Marbil, no? Pati yun, mga ganong At saka yung bagong bagong DILG, siyempre. Si congratulations po. John Vic Rimbulla. At tinanggap na niya pagiging DILG secretary. Nagbitaw siya bilang governor. Kaya ikaw po yung pinakabatang governor. Kauna-unahang babaeng governor si Atina na governor ng Cavite Oo nga, congratulations. At si General Leo Francisco, ang ating kaibigan natin sa Manila Police District. Kuya Ruel, alam mo bang nalipat na rin siya? Saan? Sa Police Security Group na Parang police, parang PSC o something, Police Security Command.
O, nalipat na siya. Parang siya yung number 2. Hindi. Hindi. Ang number 2 parang si Major General Nartates, di ba? Ayun. So, yun nga, yung bagong arigo doon sa PNP yan, ha? Si General Francisco. Ay, nasa Nagkaroon police ng tumaas ang ranggo o ang posisyon ng 7 na police PNP officials. Okay, sa reaction pa rin natin si Irene, sabi niya hindi pabigat sa mga biyahero raw yun. Kasi nga kay Frankie Gano, nanalo ng culture blend, pero transfer na lang niya dahil malayo pala to taga-samba si Frankie Gan. Taga Ifugao daw. Layo Layo. Yan ang gusto kong pasyalan. Lamig yan. Baka entertain tayo ni Frankie Gan. Magpunta natin doon. Ang reaction niya, PPP pala yan, public-private privatization na yan. Kaya hindi na nakakagulat yan. Basta ayusin nila at pagandahin po ang lahat ng mga serbisyo nila sa NAIA. So, naasahan natin dahil naka-privatize ng NAIA, dapat maganda naman talaga ang serbisyong gawin, di ba? Kaya ang sumagot sinagot ni Charles T naman sa tanong sabi mo nga marami tumatakbong celebrity, sportsman sa politika. Sabi niya pwede naman as long as edukado. Edukado. Bakit yung iba hindi edukado no? Pero yung iba, 'di ba, maski na hindi naman nakapagtapos educated, yung iba nga nakapagtapos na hanggang college pero kaya nga sabi raw dati mag-aral ka para maging edukado ka. Ngayon, mga magnanakaw ngayon, edukado na rin, ha? Di ba? Di ba? Oo, mga magnanakaw ngayon, edukado na rin. Nakikita mo. Hindi ba digitalize? Dati mga lang ngayon, pati mga magnanakaw ngayon, edukado na rin. So, ang sinasabing pag-i-increase ko yung Ruel, sa overnight parking rate for cars yan, ha? Mula dati pa lang ang parking fee lang dyan is 300. Ngayon 1.2 na. From 300 to 1.2. So 300% rise. At Tataas, At hindi lang ho yan, ang tinataas ng sa NAIA. Pero sabi naman nila pa-improve naman daw nila ang parking dyan sa NAIA. Dahil ayaw niya kay... so, ibig sabihin parang tatawagin mo lang sa sasakyan mo, lalapit na sa'yo, hindi ka na maghahanap. Ganun. Ganun ba? Iba pang pag-i-increase. Simula nga nung nagsimula silang hawakan na nila yan, nung October 1 lang, Kuya Ruel. Sabi nga ni Transport Secretary Jaime Bautista, inamin niyang malaki ang increase, pero nakabase naman din yun sa existing rates daw. So ito pang mga pati pala itong mga aeroplano from take-off and movement Dati yung minimum rate is $794 lang for international flights. Ngayon magiging 15,470 for domestic flight. So tumaas na sila. At gradual naman daw yung 5 to 10 to 15 and 20 years under the concession daw na agreement with the San Miguel led group. So, maraming pagtataas. So, after nyan, saan naman papataw kaya yung sa mga biyahero. Yun, sigurado. Diba? Sigurado yun Parang lang yan chicken and egg yan, diba? Oo. Sayo, siguradong ipapataw yan. Parang ang tawag namin nga dyan is slinky effect. Ano yun? Pag tinaas mo dito, lahat ng dire-diretso hanggang dulo kasama. Lahat ng apektado? Oo. Okay, sa oras na 10:43, napakabilis ng oras Ang oras, siyempre, hatid sa inyo ng TOB. The overall vanity for colored hair. Maraming magandang kulay yan. At legit with papers yan ng Certificate of Product Registration. Yan. Yan ang TOB. Dapat yung mga kandidato ngayon magpakulay na para mag-ibang itsura naman kayo. Diba? Para magmukha kayong bata. Bawal na ang litratong hindi totoo
na filter, dapat yung original. Dapat parang tinatawag nilang real time, gano'n. Oo. Okay, sa 10 or sa 10:44. Kuyang Roy, kamusta ang Maynila, Kuyang Roy? Okay naman, tahimik. Tahimik, ha? Oo. Tahimik ka, siyempre. Yung ba gumugulo? Mukhang marami kasing tumakbo sa Manila eh. Oo, marami. Siguro, mga 11 nata. Di ba? Sa mayorship, ang pagkakalam ko, si... Sam Versosa. ng front row. Si... tatakbong mayor, si Sam Versosa. Tapos si... aside kay... siyempre kay Yorme, Isko, siyempre si Hani Lacuna, di ba? Tatakbo rin yung... si Raymond Bagatsing. Tatakbo sa Partido Federal ng Pilipinas na kasama niyang vice mayor dyan, si dating konsehal Pablo Chiqui Ocampo. Sino pa? Meron nga isa, parang Chinese surname, nakalimutan ko. Hindi na siya. Hindi na siya. Michael, Lau yata. Sai. Oo. Sino pa? Wala kasi iba, hindi ko nakilala. Yung isa, yung lagi natin nakikita. Teka. Sino? Medyo nakakatilan mo natin. Oo. Si Mara Tamundong. Oo. Tatakbo. Ng partido na niya ngayon ay KBL. Mara Tamundong. Binanggit mo na ba siyempre si Isko Moreno, Kuya Ruel? Oo, binanggit. At siyempre, sino? Si Hani Lacuna. Yung mahal natin si Hani Lacuna. Kaya nga Hani. Hani? Oo. Na ang katambal niya is Yul Serbo. Nieto. Si Vice Mayor, si Mayor Yorme Isko Moreno, ang katambal naman niya si Chichi Atienza, na anak ng dating Mayor Lito Atienza. Ayan. Kamusta na kaya si Mayor Lito Atienza? So, ayan ho ang maglalaban-laban sa MIA at inaabangan yan, ha? Lahat mga magkamag-anak, magkaibigan, naghiwalay. Dahil dyan, no? Matindi talaga pag politika pinag-usapan. Ba't ba sila nag-aagawan lagi sa pagsiservisyo? Lingkod bayan daw sila. Ba't kayo lang ba may gustong maglingkod? Maglilingkod ko ba? Utusan ka? Payag ka ba maging utusan ng taong bayan? Malaki sweldo. Ayun. Hindi lang sweldo ba? Hindi. Hindi, yung sideline. Yung sweldo, yung sahod ng malaki ron. Sahod ng malaki ron, di ba? Mga kickback yan. Mga ano sideline tawag na mas malaki. Pero tataka tayo, no? Ang dami ng na anak ni kung titulig sa ni Yorme Isko Moreno, si Hani Lacuna dahil raw mga kamag-anak incorporated na raw di ba? Nandun na si Philip Lacuna, si Dennis Lacuna, Lay Lacuna, pati yung asawa, Fox Pangan, at si Mayora. Siya naman parang nagsisimula pa lang naman ng dynasty niya. Dahil yung anak niya tatakbong konsehal sa First District ng Tondo, si Joaquin Dumagoso. Nag-aartista pa lang yan, nag-ship kagad ng politics. Wala raw siyang kinalaman dyan. Kusa raw yun. Niwala ka ba ron? Tell it to the Marines. At mabigat ang labanan talaga dyan sa area ng Maynila. At sa sa Pasig naman, bago tayo mapunta sa Pasig, malapit na pala, 12 minutes na lang, magbubukas ko yung Red? Ang Creative Nail Last Salon. Yan. Located at 72 Scout Alcaraz. Diyan po para lalo kayong gumanda yung inyong mga pilik mata at mga ko. Okay, yan. Tumawag na kayo sa 0927 395 31 at 0 para sa inyong appointment. Kung nandiyan ba yung manukurista ko, yan. Tanong nyo kung nandiyan, kung pumasok ba. Hindi. Yan ang Creative Nail Last Salon. Okay, nasan ba tayo kanina, Kuya Roy? Sa sa Pasig City, tatakbo rin bukod mga kalaban pala ni Mayor Vico Soto, si Sara Diskaya ba? Diskaya, na siya palang owner nung St. Timothy Construction na dating kasosyo ng Miro. Pero umalis na. Siyempre, dapat may para walang conflict of interest. At least may delikadesa. May delikadesa. Ang matindi doon, naghamon daw ng ng Peace Covenant.
na pumirma daw dapat ang lahat ng kandidato at si Mayor Vico. Hindi kaya nalalaman nitong Sara Diskaya na to na talaga normal naman pipirma doon sa ano. Di ba Hindi, si tsaka- Mayoral Faustina Hindi, pumirma doon? bata pa ako, nakikita ko na yung Peace Corps natin. Pero hanggang ngayon, walang kakaiba ron, di ba? Pipirma ka talaga doon na sasabihin mo na kay nanunumpa na magkaroon ng maayos, malinis at matahimik na halalan. Di ba? Kasama ron napansin ko Kuya Ruel, yung paggamit daw ng AI at social media dapat maging responsable. Huwag gamitin o abusuhin. No, kasi nakita ko yun, kaya ilipat yung mukha di ba? Oo. Tsaka yung boses mo. Kaya pareho. Tama. Ang medyo disadvantage yan. At anong napuna mo Kuya Roy dito? Marami palang nagkamali pala. Kaya pala natatagalan doon sa Certificate of Candidacy sa kanilang form sa COC form. Bakit anong ano? Yung edad pala. Ganun? Oo, edad pala. Yung edad, dapat kung aabot ka ng eleksyon, kunyari, wag na natin ibuko si Mayoral Faustina. Sige, yung edad iba, niya. Pagka ang edad mo is, kunyari 50 ka na. Oh. Pero nilagay mo rin 50. Pero sa bago mag-eleksyon, tatamaan yung birthday mo. Birthday mo kunyari, April. So May. 51 ka na? Dapat 51 ilagay mo, hindi 50. No? Okay. Ayun pala yun. So, madedetect nila ho yun. At ang daming nagiging technical doon na problema. Na yun ang problema nila, yung edad. No, kasi siyempre, that time, hindi ka pa naman nagba-birthday. So, yung di ba? That time, nag-apply ka. Basta tatamaan pero kung ang birthday mo naman So, ang is June, tama lang banggitin mo doon na yung edad mo na yun. Oo. Pero kapag tatamaan daw ng halalan, dahil lang May 14 ba ang eleksyon? So, magiging basis mo yung election day. Oo, dapat ang birthday mo, June, July. Pero pagka May, after the election, o before the election, dapat ilagay mo na yung edad mo na dahil tatamaan ka na. Medyo komplikado siya, medyo technical, pero pwedeng pwedeng ma-disqualify kasi sinumpa mo yun Inote mo yun ganun ba? Sabihin, hindi ka... Hindi pwedeng honest mistake. Pero honest mistake and common error. Pero hindi yata applicable dahil matagal na sa'yo yung form, pinirmahan mo yun With the notary pa yun So, ayun ang nakitang technical. Ikaw ba, habol ka ba? Tapos na. Tapos na Hindi ka na. Ang tanong na lang, kung magpa-parking ka ba magpa-park ka ba dun sa NEA? Sa iyong piyon? Ang problema, bibili pa ako ng sakyan. Diba, may mga bagong sasakyan ngayon, may mga talagang battery operated na lang, rechargeable na lang, Kuya Ruel. Sa tingin mo, mas okay yata yun Hindi, di ba sabi nga nila, pagka para electronic vehicle, may possibility, nag-pull out nga yung ibang car manufacturer Bakit? Na nagkakaroon ng, nagsusunog. Pagka battery? Oo, di ba? Pagka nagkaroon na parang mga short, may tendency, kaya kagaya ng isang malaking company na na BYD. Nag-record. China yun kaya nga maganda yun iniingatan ng nag-record ba sila? Hindi, kasi may mga ganong instances yung mga car manufacturer nagkaroon ng parang yun na magiging problem nila. So, hindi kaya sinisiraan ng mga para yung mga gasolina na... baka ganon din, di ba? Baka fake news, hindi naman fake, misinformation pala. Hindi, siyempre may tendency magkaroon ng short. So, inaayos naman nila ngayon. So, pinag-aaralan mabuti ulit. Okay, thank you kay Nemensio Angeles. Sigurado gaganda ang service niya dahil sa increase. Yan ang inaasahan natin. Like Melinda Valencia, tama, sa privatize na lang ang gobyerno. Sinabi mo kanina. Okay, so ang tanong natin, Kuya Ruel, ano ba ang opinion mo naman doon sa parking? Magpa-park ka ba sa NEA? Hindi, pag magpa-park ako, wala akong sakit So, kung 1,002, mag-ano lang ako, mag-hire na akong service. Mas mura pa. Di ba? Mag-grab ka na lang. Oo, di ba? Pagdating doon, 350, 400, 500, tipid ka ng 700. Mas typical, diba? Mas practical. Pero sana, yung mga, let's say, galing ka, nag-abroad ka, mag-park ka, pakita mo lang doon sa, di ba, pag magbabayad ka na. Pakita mo meron kang plane ticket or something o yung ewan natin kung kasama nga yun doon. Kasi yung pinag-usapan dito, parang kung saan namang may ganun.
Lahat naman pupunta rin, Kuya Ray, magsusundo Hindi, pag magsundo ka, wala kang pinanghawakan, di ba? O, pag wala pinanghawakan, di 1-2. O di doon sa mahal. Hindi, susunduin mo ngayon, may hawak ng ticket Di ba? Oo. Kumbaga, medyo, basta ang pinag-usapan dito yung bakit ng parking. Sabi ni, masipag to si Maria Angelica Angeles, sabi, ginagawa kasing tambahin kapag super mura ang parking Tama ba yun? Oo, iba talaga, di ba? Iba. Hindi ka naman pupunta ng mall. Pero kung doon ka naman ka-park. Kasi 40 to 50 pesos. Tapos pupunta ka doon sa office mo. Di ba? Flat rate, buong araw. Tapos yung iba, yung talagang magpupunta ng supermarket o hindi sila makapark. Park, di ba? Okay, sa akin naman, Kuya Roy, magpa-park ba? Tama ba? Ano bang opinion natin doon? Nasa inyo yan. Kung gusto mo, kung may sasakyan kayo, medyo talo dyan, yung lalo ng mga maliliit lang na, yung mga nasa lower class o middle class lang, di ba? Laki kasing bayad nga yan. Pero kung titignan in the whole, mukhang maganda naman kung pagsasa-privatize ng NAIA. Hindi lang siguro yung parking issue dyan. Titignan mo rin yung sistema, yung takbo ng operasyon ng NAIA once na pinaayos na ito ng San Miguel Corporation. Kumbaga, kaya pina-privatize, parang hindi kaya ng gobyerno, no? Pero pagka pina-privatize nga isang ahensya, gumaganda Oo. At marami na tayo na experience na gano'n na mas maayos kesa pero ang manifestasyon kasi dito sabihin parang palpak ang gobyerno pag gano'n Hindi marunong. Kaya nga diba? Kaya pina-privatize, pinapasa na lang sa iba. Think about it. Think about it. Pero dahil dyan, sa oras na 10:56, kailangan na namin bumunot. Unang bubunutin natin, yung mananalo ng Culture Blend. Culture Blend, Culture Blend, Culture Blend. Tapos, 3. Ito, Culture Blend, Ito, tingnan mo si Ariel, Yes, sabi. Yes, ayun na, ito na. Ang nanalo si Ariel Castro, hindi pala. Si Ray Simona, ayan ang nanalo na. Pero inaabangan si Ariel Ray Simona, nanalo ang Culture Blend, nanalo naman ng GCash load ng 100 pesos. Si Erwin Castillo. Bago to si Erwin Castillo, At pangalawa, si JC Son Fernandez. At ang pangatlo ay si, sino to? Kuya Ruel. Joanne. Yan ang nanalo ng GCash, 100 pesos load. I-message nyo lang kami sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Bati muna natin to. Belated happy birthday kay Divine Fornelesa at siyempre hello sa mga masisipag at mababait na staff ng Centro Towers. May team building sila sa Angono Rizal sa Jacob Resort. Yan. Ayan, okay. Nako, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong linggo. Sa susunod ba Sabado, meron ulit tayong Culture Blend, Kuya Ruel. Oo. Diretso yan hanggang Christmas. Hanggang Christmas? Oo, pero iba man. Sawa, malay mo baka yung swapit. 1 to rin pala to, 1 to sawa. Oo, 1 to sawa. Okay, paalam ka na, Kuya Ruel. Sa lahat po ng nakikinig sa amin, salamat po sa inyong support at wag sana kayong magsasawang makinig sa amin every Saturday po, 10 to 11 a.m. po. Yan, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig, nanood at nanalo sa aming araw na to ngayon dito sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 8:10 a.m. May tatanong nga Ano daw GCash natin dalawa? Meron na nagtanong? May nagtanong na? Ang bilis baliktad tayo na papag-GCash Okay, maraming. Siguro nasayahan sa atin. At natuwa, di ba? Ayun ba? Sino ba yan? Kakaiba yan Okay, maraming salamat muli, piliin po natin maging mabuti kesa maging tama. Yan, maraming salamat. Good morning, hi Binis. Good morning Mag-aral mabuti ng math. Bye-bye! Ang programang ito ay hinatid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Photoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.